Good morning mga kaulam. Ito na naman tayo sa buhay na namimiss ng mga nasa syudad. Ang magkakape ng may maring o may pasensya o may paborita. Ayan. Tapos tiniraan ako ng inay ng kalahating kamote na kinain ko na ang kaunti. Tayo ay may kape. Aminin nyo mga nasa syudad, namimiss ninyo ang ganitong buhay. Ang ganitong almusal. Tapos ating isasawsaw sa kape. Opo. Ang ina nga pala mga kaulam ay nasa Rosario at dinala yung kanyang isda doon sa kanyang magtitinda. Inihatid niya. Dapat hindi na siya nagaganyan, hindi na namin siya pinapayagan. Ngayon, may mga kondisyones ang kanyang pagpunta doon. Pag hindi siya nasunod sa kondisyon, napapagalitan namin siya, kami mga anak. Pinapagalitan, literal pinapagalitan talaga namin siya. Dahil iniingatan na namin siya kaya laang parating yung sinasabi pag nandito lang siya sa bahay, siya ay lalong magkakasakit. Kinatandaan na ng nanay ko mga kaulam ang pagbibiyahe ng isda, pagtitinda ng isda. Meron kaming pwesto sa Rosario, Batangas. Tumawag siya sa akin ngayon laang, nagpaalam. Dahil alam niya, ang numero unong magagalit ay ako. At ang mga kapatid ko, kahit na ayaw nila ng ganyan, hindi naman sila makapagsalita sa inay at natatakot dahil ang inay ay matampuhin na. Ako hindi ako natatakot na magtampo siya sa akin. Hindi sinasabi ko talaga ang diretso sa kanya na totoo na hindi ko gusto na siya ay nagbibiyaheng ganyan. Pinapayagan namin siya pag doon siya sakay sa malaking sasakyan dahil hindi siya napapaspas ng hangin. Bawal sa kanya iyon. Tsaka hindi siya natitigtig masyado. Tsaka ang kondisyon, ihahatidaan niya doon ng isda, i-endorse niya doon sa kanyang tindera, babalik na siya. Hindi siya magtitinda. Nasunod na ma'am. Dahil alam niya, pag hindi siya sumunod, ay talagang mapi-principal sa office siya. So ayun, tumawag siya sa akin, sabi niya, meron siyang iniwan dito sa ref ng mga isdang lulutuin ko. At ang pinakamahalaga daw niyang itinawag, huwag daw akong maglalaba. Kahapon daw iniupa na niya ang aking mga labahin nung ako'y nasa Manila kahapon. Ayaw talaga ng ini ako naglalaba dahil ako yata doon nagkatrangkaso ng isang araw. Sa dami ng nilabhan. Nagulat nga ako, pagdating ko, bakit kaya ang mga damit namin nakatupi na? Tinitingnan ko kanya ng umaga pagising ko, nakatupi. Ari kaya malinis na. Ari kaya, yun pala, pinalabhan na niya kahapon. Iba talaga ang ina. Kaya kayo, yung sa mga nabubuhay pa dyan ng ina, mag-spend time kayo sa inyong mga magulang. Alam niyo yung kaunting kwentuhan na may tawanan, mahalaga sa ating mga ina. Mahalaga yan sa kanila. Sa kagaya kong OFW, lalong-lalo na sa mga kaulam natin na OFW, na alam kong hirap na hirap makakuha ng oras para sa magulang. Pag kayo ho'y nauwi at kayo ay may time, at hindi, mali. Pag kayo'y nauwi, bigyan ninyo ng time. Bigyan ninyo ng oras. Kaya ako, marami akong mga kaibigan, marami akong mga kakilala, marami akong mga kaklase na gustong-gustong magbabanding kami. Magbabanding naman kami, magbibigay naman talaga ako ng time kasi sobrang miss na miss ko ng aking mga kaklase. Lalo na yung mga tatlo kong kaklase na naku po, mga aking tatlong best friends. Magbabanding naman kami. Pero sinisigurado kong maraming oras ako sa inay. Yan talaga ang purpose ng aking pag-uwi ngayon. Dahil siyempre wala na ang tatay, nalulungkot. Ayun. Ay talagang masarap ang kamote. Masarap ang maren. Masarap lahat Tsaka alam naman natin na pagbalik natin sa bansang iba, dahil subsub na ulit sa trabaho, wala na itong mga ganito. Kahit pa paano, once in a while, tayo naman mag-relax ng ganito. Ano? Huwag ninyong aalisin ho sa inyong mga sarili ang mag-relax. Huwag yung subsub sa trabaho. Yan ay nakakabawas ng ating immune system.
Ang sarap. Ayun, yun lamang at sana kayong lahat ay nakapag-almusal na ng maayos. Doon sa mga nasa trabaho na mag-ingat po tayo. Huwag kalimutan kumain sa oras ng pagkain ha. Almusal, tanghalian at hapunan. Babos.